Yo, kamusta mga boss? Welcome back muli dito sa ating channel, ang Kantang Kwento. Alright? Ito nga mga kwento, no? Maiiba muna tayo ng konti, no? Gusto ko lang talaga bigang reaction to, bigang panoorin natin kung ito nga yung pagkaka-aresto dito kay ating nag-iisang trilyonaryo ng Pinas. Norman Mangusin, aka Leo Marcos, no? So, hindi na nga natin papatagalin to, pero subscribe po yung mga bagong punta lang po dito sa ating channel, na isang malabilisan lang po na reaction dito, na ito po yung ini-interrogate or nagpa-press con po yung yung after niyang mahuli, no? So, ito nga po yun. Shoutout kay Bungo TV, no? Ito si Bungo TV natin yung nakuha yung video na to, no? Kanina lang to, 17 hours, ilang hours ago na ba to? Basta bago lang, no? So ito yung part na magsasalita na si MG. Nagkaharap na sila ito po makikita nyo sa inyong kanan si MG, at ito nga si ang ating trilyonaryo ng Pinas, naka-orange, no? So let's play this. Hindi ko maaaring ganito eh. Bumibili lang ko tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangan. Magkakaroon ng second identity. Grabe to, sobrang kahihiyan na nangyari dito kay Norman Mangusin. Pili ko naman deserve nyo naman to sa sobrang ang daming na rin panluloko or pagpapanggap, no? Napuno na eh. Kumbaga sa parang sa pinikula ni Fernando po pag napulo na ang salop. Parang ganoon na nangyari sa kanya. Let's play. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niya ang apelidong Marcos. Ayun. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano ang first... Hindi ko nga alam kung talaga may mga naniniwala pa dito talaga ba? Ito meron ba talaga? Kasi ako una pa lang hindi na talaga eh. Milyonaryo ka. Tapos laman ka ng social media. Parang si Henry Singan, napakabihira natin makita, di ba? Hindi naman sa ikinukumpara ko, no? Kumaga yun sa lifestyle, hindi naman ganun talagang lifestyle, di ba? Doon pa lang eh. First family sa kanya. Lahat na talaga ng kulang yan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, tumatawa si MG we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tumulong. It's not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong. Ako na, kung gano'n, puno na kasi. Lahat kasi nabanatan nga eh. Akala niya siguro kasi walang papansin sa kanya or hahayaan lang siya eh. Kaso over na eh, di ba? Yung Lakanilaw daw niya lang daw, tawag doon, parang tagawalis lang. Basta gano'n, parang alalay lang. Ito yung mga may posisyon sa gobyerno, kung ano pinagsasabi niya. No? Dito ako niyan, mga kwento, subscribe mo si Bungo TV. Diyan ako lagi nanonood niyan kay Bungo. Yan, ni Bungo, napaka magaling niya magpaliwanag at tawag dito, talagang naghahanap siya ng ebidensya bago siya Tulong dito. At patuloy pong nagtutulungan para mahinto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Mangusin. If I may, I want to recognize the presence of MG. Magkasalita si MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe mukhang kawawa. Saan na yung attorney? Talagang may attorney. Kasi may mayaman to. Di ba? Dito pa lang wala na eh. Wala yung attorney. Wala siyang di ba? MG, maybe you could give us a few words? As in siya lang. Di ba? Siya lang. Kasi siya lang. Wala siyang ibang kasama. Wala yatang sumama sa kanya dito. Magandang araw. Ayan, pakinggan natin. Magandang araw. Marami pong salamat, Commissioner Ralphat, sir, sa mga tao po dito. Yan natin katabi niya asawa niya. Guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW.
OFW, Tama. guys. Nakikiusap po ako. Etong nakikita niyong tao na ito, Yun ang tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. grabe, no? Mali siya nang nadali, no? Si MG pa, no? Talagang di siya tinigilan. Ilang months lang makakakwento, no? October, November, December, January, February. 4 months lang, no? Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako Yeah. at ang aking mga kahobre. Kasi usually tinatawanan lang tong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know Grabe. this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin yung tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Yeah. Tingnan nyo ba, sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao. Kasi hindi mo to binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Laking pera. Sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoo. Palaban na palaban yung misis ni MG dito. Oh, dinuduro pa si Norman Mangusin din. Totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lakanilaw. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan, guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami. Kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko, mga OFW. Yeah. Huwag kayong magpapaloko. Pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang po ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang. Influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer. Pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos. Totoo ang baho mo. Tignan sa personal. Ang baho mo, binayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Naunahan lang Yan ako. lang pangit Pwede yan. pala yan unjust taxation ganyan Sorry pala po. kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust taxation. So, lang, yun. pinahiya. Eto, panoorin nyo na lang sa ibang video to, mga kwento. Nireactionan lang natin at pinanood nga, no, na medyo natulala tayo sa mga sinabi ni MG. So, yun lang mga kwento, no. Ano masasabi nyo dito sa pagkadampot nga? Kayo ba ay isa sa mga masaya, isa sa mga malungkot, o isa sa mga walang pakialam dito sa mga to? Pero hindi, dapat maging vigilante tayo as tao, no, as dito tayo sa social media. Dapat alam din natin yung mga taong dapat nating iwasan, no, katulad nga yan, no. So yun mga kwento, quick video lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin at sana magkita-kita pa tayo sa next vlog natin, no. Comment nyo kung taga saan kayo at comment nyo kung may suggestion kayo content natin. At muli, hinihigay ko kayo mag-subscribe, no, para maka 100k na tayo. Ayun, kita-kita ulit sa next vlog. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Bye-bye. Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ang puso.
damhin ang kanilang